while this is happening, Marlon, meron lang tayong breaking news. Breaking news po, ICC naglabas na ng arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa ayon kay Ombudsman Remulla ngayong November 8, 2025. Habang meron tayong ganitong sakuna at mas mabigat na issue ng bansa, narito naman ang administrasyon through Ombudsman o Boying Remulla, Marlon, na inilabas ang ICC arrest for Senator Bato de la Rosa. Tumutugma ito, Marlon, sa una nang sinabi ni dating Senator Trillanes na waiting game na lang ang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Yes, yung kanilang 'di ba, parang guidelines pagdating sa pagpapa-extradite or yung paghuli o sakop ng ICC, no, kailangan yung hindi nagawa kay PRRD, Tatay Digong, Marlon, ay kailangan masagawa ngayon kay Senator Bato. Kailangan iharap si Senator Bato de la Rosa sa judicial authority. Ano ba yung term doon? Yung sinabi ni alam ko sa lower court. Oo, yung ganyan kailangang iharap kasi what happened kay Tatay Digong, ang sinasabing judicial authority or basta ang authority was DOJ, which is not the case because DOJ is under the executive, Marlon, hindi siya under ng judiciary. So kailangan maiharap sa lokal na korte ang isang Senator Bato de la Rosa at kung sinasabing merong hindi kakayanan ang korte na litisin o dinigin ang kanyang kaso, maglalabas ng endorsement ang local court, Marlon, para sabihin na sige, dalhin nyo sa ICC. Hindi ka tao, hayop ka, hayop. Bakit ako hayop? Mas hayop, animal ka, hindi ka hayop, animal ka. Ito kasi yung title hindi pag-tao. Pag-ta. Hindi ka. Oy, good morning everyone. Magandang umaga po, kamusta po kayo? Magandang umaga. Mula sa Chinito from NCR. Wow. Tanggalin mo, Marlon, tanggalin mo nga ulit. Sa Guapa, from Luzon. Tanggalin mo nga ulit yung salamin mo, Marlon. O, di ba? Chinito, di ba? Paulo Avilino. Alam ko, Chinkitan Lalo, atatanda ko nung campaign, nung bago-bago tayo. Sabi ako, mukha mo si Chinkitan. Sino sabi? Ikaw. Atanda ko yun. Magkatapat yung table natin Katabi ko sila uton nung campaign. Hindi, di ba? Ang ganda nun. Kasi parang yung vibes ka agad nun. Magkakasundo lahat, no? Galing tayo kung san-san no? Tapos yung tawa lang. Tapos ikaw yung mahigpit, pero nakikipagbatuhan din lang, pagbato ka pa ng joke, pasok Yung energy, no? Yung iba, maganda yung energy. Pero maliban sa iilan. Totoo naman, bakit? Ang bad energy talaga nun, yung organic ni Marcos, di ba? Sila yung parang laging threatened kasi nakakita ng mga bagong talents na nagde-deliver, ha? Bagong talents na nagde-deliver. Pag sinabing gawin mo to, ma-outbest kung ano yung expectations, di ba? Tapos lagi silang parang tuliro na, shit, ba't nagawa nila? Shit, bakit ganito? Kasi intrigahin. Tapos iba yung tapos alam mo yung pagtrabaho, tapos pagtapos ng trabaho, parutan na. Alam mo, para lahat nakalaklak ng happy pill Kasi diba? Kayo mismo, masaya chill-chill lang and trabaho. Yun naman tayo. Ang ganda noon, maliban lang sa mga bad energy talaga. Ang ganda. Ayahan mo na sila at ayahin mo na buhay nila. Grabe yun, lalo na yung metoyo na mataba. Diyos ko po. Grabe kayo. Uy, magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta naman ang kondisyon sa ating mga lugar? Mag-comment po kung nasaan kayo and yung situation natin ngayon dyan na alam natin officially nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Uwan. And under na tayo ng typhoon signal number 1. Kung hindi ako nagkakamali. 1 na. Marlon, pakita lang natin ito ang live satellite view ng ating wind situation sa bansa. Although we are not to interpret kung ano ang nangyayari, but ito po yung nakikita natin sa mga weather forecast na mga breaking news, Marlon, no? Dati nung after college nangarap ako na at least ang maging entry level position ko mag-weather forecast girl. Talaga? Kasi gusto ko yung ganyan. Mahina ako sa geography. Hindi ko alam kung nasan dyan yung ganito, ganyan. Yung ang kanan at kaliwa, Marlon, hindi ko ipapaturo mo pa sa akin sa mapa kung nasan si ganitong lugar. Hirap na hirap ako doon, Marlon. Gusto ko yung ganyan na parang nagsasalita ka pero yung kamay mo na ituturo ng tama yung gusto ko noon. Kaya lang syempre natakot ako noon it's a competitive world. It's a cutthroat industry, itong media. Yan po ang sitwasyon na napakalaki, Marlon, ha? Real time to? I think so, yes. Time, no? Oo. Kaninong ano yun? Ito ay sa windy.com, no? Ito nakikita natin. Okay, kung kanino mang aparato yan, shout out sa iyo. Pero ma'am, nakakatakot. Tingnan mo yung mata ng bagyo. Scary, no? Ang mazuzoom ko pa ba? Parang hindi. Wala tayo sa frame.
Parang nakita mo yung kulay dilaw. Hindi tayo technical, yung punte technical natin. Paliwanag lang natin. Yung orange or yellow na to. Tapos yung nasa labas, green, di ba? Tama ba? Ito ang sakop ng ulan. Ulan yan, yung yellow na. Kasi yung mata ng bagyo, yun yung green. Tapos pink and blue, yung nasa tabi na ng mata ng bagyo, parang may pula. Tapos yellow, orange na to. Tama, yan ang buhos ng ulan sa pagkakaalam ko. Baka mali po ako, i-comment nyo lang po. Actually, Marlon, merong panawagan yung iba na sa mga vloggers daw, leave it to the expert pagdating sa interpretation. That's why meron tayong disclaimer bago ko finlash na that we are not the experts to interpret this. Tama naman din yung ganun, Marlon. We cannot, hindi tayo pwedeng mag fearmonger. Dahil kasi malaki ang responsibilidad ng mga vloggers sa ngayon na sila ang reference ng tao for news, 'di ba? Meron ng ganun ang tao na mas choice kong makinig kay ganito kaysa kay ganyan kasi mas credible si vlogger kaysa kay mainstream, 'di ba? Dahil nga sa pag-twist ng facts at saka yung pagiging organic ng pagpapakita ng mga balita. So, let's all be responsible vloggers no matter how minute or how big we are, 'di ba? Yeah. Ang problema kasi ngayon kay Bagyong Yuan, hindi lang yung lakas ng hangin. At ang mas mapaminsala talaga yung dami ng tubig ulan. At yung kahit sa kahit itong sa pinakahuli sa Cebu, di ba sabi mo hindi naman ganun karami yung tubig ulan sa, pero talagang yung agos ng tubig galing sa bundok. And kitang-kita naman, puro putik. At ito, ganito kalaki, tulad sabi mo, disclaimer, di naman tayo tagapag-asa. Pero ang laki, parang sakop ang buong Pilipinas. Sana mabasag ito, sana magkaroon ng himala at sana lumihis, no? Lumihis. Kung hindi man mapigilan to, sana walang masyadong... Hindi naman, yung paglihis, Marlon, hindi natin pwedeng sabihin, naghanda pa naman kami. Di ba lagi natin sinasabi yung go bags natin, mas mainam na na hindi natin magamit. Di ba? Ginastusan natin, pero ang pinakamainam dun, hindi po natin nagamit. Dahil ibig sabihin, hindi dumating yung sako ng pinaghahandaan natin. While this is happening, Marlon, meron lang tayong breaking news. Breaking news po, ICC naglabas na ng arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa ayon kay Ombudsman Remulla ngayong November 8, 2025. Habang meron tayong ganitong sakuna at mas mabigat na issue ng bansa, narito naman ang administrasyon through Ombudsman o Boying Remulla, Marlon, na inilabas ang ICC arrest for Senator Bato de la Rosa. Tumutugma ito, Marlon, sa una nang sinabi ni dating Senator Trillanes na waiting game na lang ang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Unang-una, talagang ngayon yung ilalabas yan. Hindi mo dapat muna tayo, maghanda muna at pagtuunang pansin muna natin yung preparasyon, paano mapaghandaan tong pananalansa ng bagyong Uwan. Saka bad timing. And I hope makakuha ng legal remedy ang kampo ni Senator Bato de la Rosa considering na may nilabas na ruling ang Supreme Court, di ba? Yes, yung kanilang 'di ba, parang guidelines pagdating sa pagpapa-extradite or yung paghuli o sakop ng ICC, no? Kailangan yung hindi nagawa kay PRRD, Tatay Digong, Marlon, ay kailangan masagawa ngayon kay Senator Bato. Sige, hypothetically sabihin natin may kaso talaga siya. This is a hypothetical situation, no? Kailangan iharap si Senator Bato de la Rosa sa judicial authority. Ano ba yung term doon? Yung sinabi ni alam ko sa lower court. Oo, yung ganyan kailangang iharap kasi what happened kay Tatay Digong, ang sinasabing judicial authority or basta ang authority was DOJ, which is not the case because DOJ is under the executive, Marlon, hindi siya under ng judiciary. So kailangan maiharap sa lokal na korte ang isang Senator Bato de la Rosa at kung sinasabing merong hindi kakayanan ang korte na litisin o dinigin ang kanyang kaso, maglalabas ng endorsement ang local court, Marlon, para sabihin na, sige, dalhin nyo sa ICC. But it needs to be backed up by evidences. Kagaya nga ng tinanong na natin, Marlon, yung nangyari sa Brazil na police operation against drugs din, Marlon, 100 bodies na talagang tinira nila, nakahilera sa kalsada, hindi maitago. Yolanda, Marlon, ilang 6,000, sabihin na natin 10,000 bodies na pinag-pile up, pinagpatong-patong, hindi maitago. Nasaan ang 30,000 bodies na biktima di umano ng EJK ni Tatay Digong, Marlon? Mas mahirap itago yan. Tama ka, 30,000 yun, Pam. 30,000. Yung ang kagwapuhan mo, ang hirap itago, Marlon. Diba? Alam mo, Pam, pag pinapatuloy, halong lalakas ang bagyo. Wag naman. Mahirap talaga pag built-in, Marlon. Mahirap tanggalin. Diba? This news is annoying.
It's Oo. annoying news. Tapos yung timing ng pagpapalabas is timing para masapawan, matakpan ang mga balita tungkol sa talaga namang pagkakalugmok ng Cebu ngayon sa Bagyong Tino. At paparating, Marlon, itong mas malakas sa Tino na si Uwan at hindi mainit ang pagtanggap ng mga Cebuano kay Marcos kahapon. Matamlay? Ibig mo sabihin matamlay? Hindi, Marlon Parang it doesn't matter kung nandyan ka o hindi. Lalong-lalo na ang cash assistance na ibibigay mo ay hindi pang tao. Oo. Kaya lang, magkano pinamigay, Pam? Marlon, 5,000 pesos for partly damaged homes. 5,000 pesos, partly damaged. And sa totally damaged, Marlon, 10,000 pesos. What can you build out of 10,000? And when we saw the photos and the videos, Marlon, when we say totally damaged, Marlon, hindi nga nakatayo ang 4 na pader eh. Yeah. And talagang ransak. Nasaan na yung pinamimigay nila nung nakaraang eleksyon? Diba? Bakit ngayon tinitipid nyo kung kailan may tunay na sakuna, kung kailan may tunay na trahedya, at kung kailan kailangan ng mga kababayan natin na biktima ng bagyo at pigdol? Actually, Marlon, yan ang hindi nakokontrol sa comment section. Yung paghahanap nila na bilyon halaga ang kinulimbat ng mga BGC boys na tinatawag or Bulacan Group of Companies, contractors. Yan yung grupo nila Bryce Hernandez. And here are our kababayans in Cebu, Marlon, na nangangailangan talaga ng tulong pinansyal para makapagsimula muli. Bibigyan mo, Marlon, 5,000 pesos? Ito rin yun itapat natin, no? Kung magkano yung nakurakot ng Bulacan Group of Contractors. Magkano rin ba talaga ang kabuuang pondo na inilabas nyo nung nakalipas na eleksyon para mamigay kayo ng ayuda? At bakit ngayon wala kayong inire-release na ganyang kalaking pondo kung kailan naman kailangan ng sambayanang Pilipino? Alam mo, Marlon, kapag tayo nag-grocery, di ba? Yung sabon panlaba, detergent, yung mga bleaching liquid, yung mga Sunrox na yan para panlinis o panlaba din, di ba? Toothpaste, sabon, shampoo. Yan ang isa sa pinakamabigat na kumakain ng amount ng grocery mo. Pansinin mo, toiletries and laundry. Ang laking halaga ang napupunta dyan, Marlon. Sa totoo lang. Tapos bibigyan mo ako ng 5,000 pesos. Kung ang 5,000 pesos, Marlon, bibilhin ko yung mga detergent or Clorox or Zonrox or sanitizing product para linisin ang bahay ko, ubos ang 1,000, Marlon. Ubos ang 5,000. And you expect me to build a home out of 5,000 pesos, out of 10,000 pesos? Aba, Marlon, kung meron akong 20 mil ngayon, ilang bahay gusto mo? Dalawa? Papatayo kita. Diba? 20,000 pesos? Saan ka dadalhin yan? Anong dignidad ang ibibigay sa'yo dyan para makaahon ka? Diba? Tapos bibigyan nyo kami ng ganitong balita? Ha? Bibigyan nyo kami ng ganyang balita? Talagang sinabay nyo pa no? Kung kailan may bagyo? Wala nang tino ang Marcos, Marlon. Tapos eto, Marlon. Sorry. Dagdagan ko lang wala nang tino. Kasi ang direction talaga nila puro pamumulitika. Ang direction nila ay hindi para sa good governance. Ang direction nila ay hindi para magbigay ng tunay na serbisyo publiko sa sambayan ng Pilipino at tunay na ikasasalba natin sa kagutuman, kahirapan. Kundi ang direction at prioridad ng mga to ay durugin lamang ang kanilang mga kalaban sa politika. Inuuna nila ang politika kaysa ang tunay na pamamahala. Ito naalala ko to, Marlon. Salamat Aljazi for reminding us, di ba? This was the soundbite of Jinky Luistro ng Batangas, di ba? Nang dahil kay Speaker, bumabaha ng ayuda. Di ba? Kung hindi dahil kay Speaker, walang AIX, walang yakap, walang tupad, walang halik, walang sipa, walang whatever. Nang dahil kay Speaker, dapat may lason. Dapat ganun eh. Dapat ganun eh. Nakakaano na, Marlon, hindi... Nasaan na rin ngayon ang Commission on Audit? Nasaan? At nasaan, Marlon, yung mga magagarbong sasakyan na merong MR, Martin Romualdez, hot soup kitchen or kitchen wheel of fortune or whatever you call it, di ba? Asa na rin yung mga tagli-5 kilong bigas na may tatak na MR as in Martin Romualdez. Di ba? Tapos maglalabas ang ahensya ng SSS. Tapos, Marlon, merong balita ang ahensya ng SSS sasabihin, calamity loan application now open. Loan? Bakit hindi nyo ibigay? Yang mga kawatan na yan na ang gagara ng relo, ang gagara ng sasakyan. Bryce Hernandez, lumabas ka, pwede ka naming i-petition na lumabas ka dyan sa pagkakahold niya sa Senado? Pumunta ka ng Cebu. Lahat ng ninakaw mo, kasama ni Henry Alcantara at ng mga tropa mo, doon ninyo ibudbud. Doon kayo Diskaya, Marlon?
mabawasan ang bigat ng kasalanan, kasama ng iba pang 15, Sunwest, Zaldico, lahat kayo pumunta ng Cebu, rebuild Cebu. Diba? Ilabas ninyo yung mga back home. Alam ano masakla pa? Kahit ibalik yan. Yung perang ninakaw niyan, ang hindi nila may babalik, yung buhay ng mga nawala. Yung 188 katao ang nasawi dahil sa pananalansa ng Bagyong Tino at dahil na rin sa kapabayaan ng pamahalang Marcos. Nasa Cebu ang damage. Nasaan ang ICI, Marlon? Nasa Davao. Sa Davao. Ang galing. Sa Davao. Galing, di ba? Nasaan? Hindi, Marlon, ano magandang idea yun? Ilabas niyo yung mga listahan ng contractors na yan na sinabi ni Marcos, mahiya naman. Dalhin ninyong lahat yan, mga yan na merong, alam mo yung sa cartoons, di ba, Marlon? Meron yung sa paa naka-chain tapos merong bolang metal para hindi makala. Yung mga ganong preso sa cartoons, di ba? Ganon dapat. Doon sila, gumawa sila doon. They better start rebuilding Cebu, Marlon. Dahil ang mga Cebuano, matututo na yan sa 2028. Matututo yan sa 2028. Cebu pa lang, ha? Cebu pa lang to. Ano kaya after Martes? Wag naman sana. Ano kaya after manalansa ng Bagyong Buwan? Iiyak si Marcos. Luluhod si Marcos, Marlon. Luluhod yan sa hiya. Parami ng parami ang taong nagmumura na ngayon sa gobyernong Marcos. Parami ang taong may galit kay Marcos Jr. Ay, naku Marlon. Hanapin lang natin yung material tungkol kay Bato. Bumati ka muna, Marlon, sa ating mga viewers. Katlan kanina na first honor natin, si Ibyang. Hello po. Kay Sharon Rose Candy, taga Nagcarlan, Laguna. Nakahanda na po ba raw lahat? Kay Penmi, Elizabeth Angeles, Rosal Desus, Phoenix Benterem, Marisol Piestada, of course, MMB. Naku, caricature po ito. Parang picha ng Mahjong, hindi ko mabasa. Arlene Tolino, Sharon Rose Gandhi, Teresita Tabora, Sheen, Sharon Rose Gandhi, Manuel Kamama, Maiko, Papa A, ang dami nyo na, Daniel Manansala, Jenny. Silo na, dami na po. Hindi natin makita. Marlon, hindi natin makita sa ngayon kasi live tayo at isang laptop lang ang ginagamit natin. Although, we flashed this today, we are aware that ICC ay naglabas na ng arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa ayon kay Ombudsman Remulla ngayong November 8, 2025. This was posted 16 minutes ago. So, nagpa-interview na ho ba si Boying? And ano na namang feeling of entitlement or achievement or fulfillment ang kanyang ipinakita sa kanyang media appearance on a Saturday, Marlon, on a Saturday. Hey, nako. Anyway, may yung preparasyon po, yung mga cellphone nyo, naka-charge na ba? Actually, tama yan. Mag-charge na ho ng mga cellphone. Itong kay Senator Bato, talagang ngayon nyo pa tiniming yan? Oo. Pero wag ho tayong, alam mo Marlon, I'm very aware. I think openly naman sinabi ni Senator Bato na ang lawyer niya is Attorney Torion, tama ba? Because remember Marlon, nung talagang nag-a-assist din tayo sa pag-prepare nila ng mga papeles nung kay PRRD para doon sa kanyang petition ng yung hindi siya kunin ba? Nakalimutan ko yung legal term. Kasama doon sa petition na yon si Senator Bato de la Rosa. Actually, it was originally for Senator Bato de la Rosa. So yung revision na ginagawa natin nung nandun tayo sa isang hotel, kasama sila team ni Attorney Torion, Attorney Vic Rodriguez of course, and Philip Salvador, Marlon, Mr. Philip Salvador that time. Ang ginagawa nun sinisingit or nire-revise na silang dalawa ni PRRD. But unfortunately, even if we met we beat the time during that moment papunta sa Supreme Court, hindi naman ito maagarang na-aksyonan ng Korte Suprema at napalipad nga ng illegal at nakidnap si Tatay Digong. So, I think ready ang isang senator Bato, but syempre mag-iingat dahil paano kaya nila this time around, Marlon, i-execute ito? Dahil magkaiba ang character ni Chief PNP Torre, ni Nicolas Torres. Kay Narcates, no? Oo, kasi at si Torre ang CIDG noon. Sino ngayon? PNP. Ang CIDG ngayon, sino ba ngayon, no? Tapos si Marcos Lacanilao, Marlon, nasa LTO na. Sino ngayon ang envoy? Oo. Sino yung transnational crime something na pwedeng tumulong if they are to use the same playbook na ginawa nila kay Tatay Digong, because today, Marlon, recently 2 weeks ago, naglabas nga ang Korte Suprema ng guidelines. So, ano ngayon ang kapangyarihan ng Korte Suprema, Marlon? Diyan natin matites. Diba? Kung ano yung ng kampo ni Senator Bato sa pangunguna ni Attorney Torion. Mina-message ko si Attorney Torion. Kung siya ba? Kung anong plano nila. And Marlon, another question is, isusuko ba ng Senate President na si Tito Sen ang isang kapwa niya senador na si Bato de la Rosa? Alam mo, Pam, kung tama yung pagkakatanda ko, nangyari yan nung panahon ni Trillanes, nung senador pa siya. Nung panahon ni De Lima, nung senador pa rin siya. Ang agreement lang nun, hindi nyo pwedeng hulihin yung mga senador kapag ka nasa loob ng session hall.
Pero after the session, saka nyo siya kunin. Kasi si Trillanes, alam ko ganun din nangyari, saka kay Dilim. So, when you say after, yung after the session, Marlon, is it a CNJ break? Or session for the day? Session for the day. Huh? Kahit nakatago siya. Di ba sino yung nagtago sa pupuntahan ka? Kung baka mali ako kung pagkakatanda ko, medyo matagal-tagal na rin yan. Basta hindi pwede sa loob ng session hall. Pagkakalam. So valid valid yung natin, yung point natin dito na ipagkakanulo ba siya ng isang Tito Sotto? Dahil we all know that the narrative and the direction of the majority today is to eliminate the Duterte bloc, Marlon, in preparation for VP Sara's impeachment for next year. Pam, kare-reply lang ni Attorney Torion. Wala pa raw confirmation sa kanilang side. Maraming salamat. Shout out to Attorney Torion. Meron din siyang Facebook page, Marlon. I-follow din natin siya. Yes. Pero Marlon merong sa nangyayaring ito, Marlon, merong isang Cebuana na personalidad na nagtatanong. Ang sabi niya, si Kim Chiu, PBB, siya ang pinakasikat na Cebuana noon sa PBB housemate, wherein she said, harap-harapan ang pagnanakaw, harap-harapan din ang paghihirap ng taong bayan. Libo-libong pamilya ang nagugutom habang ang ilan patuloy ang pangungurakot. Sa mga mambabatas, so dinirekta na niya talaga sa mambabatas, please hear us. Hindi lang tao ang sumisigaw, Mother Nature na mismo ang nagpapakita ng mga pagkakamali ninyo, mga baha, init, lindol, mga paalala na may hangganan ang lahat. Nasaan ang konsensya ninyo? Pilipino pa ba kayo? Tama, di ba? Ito Marlon, yung mga pagkakataon na na ang mga platform ng malalaking personalidad ay nagagamit sa ganitong paraan. At tama yung kanyang tanong dito, Marlon we all know that she hindi kulay pula or hindi kulay berde ang kanyang politika. Alam natin yan. And even herself, she knows that, no? Pero yung panawagan niyan na ito, Marlon, yung Pilipino pa ba kayo? Yan, ganyan dapat ang sigaw nating mga mamamayan ngayon. Nasaan ang konsensya nyo, di ba? Na nasa ng konsensya nyo na ang binaha Cebu City, Cebu Province, tapos kayo nasa Davao City. Yes. And yung konsensya ninyo na ganyan na 5,000 para sa isang or 10,000 sa totally damaged homes, Marlon? Yung konsensya nyo na alam nyo na itong mga kontratistang ito at itong mga DPWH official na to ay hindi naman magkakaganyan kung walang kakuntsaba mismong kongresista at senador. Yes, totoo yan, Marlon. Pero very active si Kim Chiu sa ganyan. You have to remember in 2022, Marlon, hindi ito pagbabatikos. Pero it seems as if an appreciation kung ano ang capacity ng intelligence or intellect ni Attorney Vic. Wherein, di ba, hinanap niya kasi si Bongbong noon. Kasi sabi niya, curious lang po, bakit parang mas si Sir spokesperson, referring to Attorney Vic Rodriguez, yung laging sumasagot, nakikita at humaharap, siya po ba ang tatakbo? True enough, Marlon, nung mawala at tunalikuran ng tuluyan ni Attorney Vic ang isang Marcos, nagkandaletse-letse ang Bongbong Marcos. At doon nakikita pa yung pagniwi ng mga bibig niya, yung pagkamot ng ulo na anong gagawin natin. And yan ang dahilan kaya si Attorney Vic Rodriguez ang salita ng salita para kay Marcos Jr. Oo, no? Kasi talagang pinaniwalaan naman tayo na merong continuity noon, Marlon. Kaya lang, kay Miss Kim Chiu, ngayon mo pa ba hahanapin si Marcos? 'Di ba? Ngayon mo pa ba siya hahanapin? Hindi nga niya naharap ang sarili niyang Marlon, ang sarili niyang campaign play, 'di ba? Hindi nga niya hinarap 'yun. He used yung term ginamit ang maraming tao at ginamit ang kanilang talino, ginamit ang kanilang oras, ginamit ang kanilang puso para maipanalo niya ang sarili niya. Dahil yung mga ginamit niyang mga factors na yun, Marlon, puso ng iba, talino ng iba, oras ng iba, wala siya noon. He is missing that. He is missing that. Marlon, ang daming trolls. Hello sa inyo. Kahit si Attorney Vic kahapon, nanonood ako ng vlog niya, Marlon. Inulat ng trolls. Grabe kayo. Grabe kayo mga trolls, kinailangan yung labasan ng ICC arrest ang isang Senator Bato de la Rosa dahil hindi nyo na kaya. Hindi nyo na kaya. Grabe kayo. Ang dami nila, Marlon. Wala naman natin dyan. Nakita ko nga mayroon kang inano. Oo. So, ayun handa na ba ang lahat? Nakapaglikas na ba ng mga gamit from first floor to second floor kung kayo ay mayroong pangalawang palapag? Yung mga flashlight? Yes. Power bank? Yung mga cellphone po natin at yung tubig. And syempre yung first aid kit. Yung mga bata po, basta pagka pinasok na ng tubig yung bahay natin, automatic i-switch off nyo ang circuit breaker natin sa bahay. And Marlon, ang mga importanteng dokumento hindi ho sa first floor dapat tinatabi yan. Ilagay na rin ho sa mga go bags natin, no, napakahirap po ng mga ngayon mag-request ng mga
ano natin, mga documents natin, government documents, dahil napaka-efficient naman ng gobyernong ito, Marlon. So, no? Oo. And may mga listahan na hanapin niyo po sa mga Facebook pages ng mga malls na paborito ninyo if they are already open for... Ang SM South Mall, nakita ko kanina, SM South Mall, shout out. Nag-post na sila sa, bigla lang pop up sa FB, no? Open na sila. And i-waive nila yung overnight parking sa mga gustong mag-park po para maiwasan na mabaha yung mga sasakyan nila. I don't know pa ho yung ibang branch ng SM. Sana naman magsunod-sunuran ito at hindi lang basta SM, hindi lang SM Mall, sana pati iba pang mall. Papadaanin natin sinabi ni gusto ko yung sinabi ni Lane Carmelotes. I don't know kung makikita mo siya. Wait. Nasa siya bandang? Wait. Sabi ni Lane kita mo siya. Oscar Balian. Oo, yan siya. Tama, si Lane Carmelotes. Sa lahat ng troll, no? Kung talagang yan ang hanap buhay nyo, good luck po sa inyo. And maraming salamat din. At sana pag nabiktima, pag kayo nabaha, kabahayan nyo, at wag naman dumating sa pamilya nyo na may masawi o may nasawi dahil lamang sa baha at dahil sa kapabayaan ng gobyerno dito. At sana makapagpatayo kayo ng dream. Sana makapagpatayo kayo ng dream house ninyo while trolling, di ba? At sana you nourish the image of your kids and children and values of your children through your trolling money, di ba? Sana yakapin din kayo ng administrasyon na ito kapag kayo ay nasa inyong mga deathbed. Huwag niyo bigyan ng loyalty ang Marcos. Dapat ang loyalty po ninyo nasa inyong pagiging Pilipino, hindi kay Marcos. At saka yung binibigay sa inyo, kakarampot po yan. Kakarampot yan kumpara sa sobrang laking perwisyo na ginagawa ng administrasyon ito. Ayun Marlon aasahan din natin ng malaking perwisyo Ang dasal natin sana lumihis at tumama na lang sa kung saang mga bundok Marlon Pero ang sitwasyon pala ng Sierra Madre ngayon iba na rin Marlon, no? Talagang may mga kalbo na part na rin pala, may mga nakita tayong larawan diyan. At sa pag-ocular ng grupo ng Kapuso Mo Jessica Soho report Marlon, kay Kapuso Mo Jessica kay JSM, ano ba 'yon, sorry. Nag-ocular sila sa Cebu Marlon at talaga yung sinasabi ko sa yung proyekto ng Monterazas na yan, nakakaawa yung bundok. Nakakaawa yung bundok, yung sitwasyon ng bundok nakakaawa. At sa record naman ng Cebu Marlon, yung mga kabahayan sa paanan ng bundok na yon, yung community sa kalatagang parte ng bundok na yon Marlon. Wow, kalatagan. Ano yung mga klase ng lupa Marlon? Yun sila talaga ang binuhos ng maputik na tubig. Grabe, no? Speaking of yung Angat Dam na alam ko nag-release na sila paunti-unti ng tubig. Sa iba pa management ng mga dam sa iba't ibang panig ng bansa, particular itong tatamaan ng bagyong Owen. Sana unti-unti mag-release ng daan. And i-identify sana hanggang ngayon walang malinaw na pagtukoy kung ano-anong lugar, bayan, barangay ang tatamaan sa tuwing nagpapalabas ng tubig ang iba't ibang dam sa Pilipinas. Actually, Marlon, ito sabi ni Van, maganda ng floating device kahit improvise lang. Alam niyo sa iba nating nakikita sa videos, alam mo yung galon ng tubig, Marlon, yung blue, yung slim, yung may gripo, yun ang bit-bit nila. Kasama ng maliliit na bag nila. And Marlon, talaga namang ang mga bata, pag-ingatan po natin itabi sa kanila or isuot na ang mga jacket para kapag lumikas man, umabot sa punto ng ganun na merong paglikas na kailangan gawin Marlon, wala sila, sige nandun man kayo sa bubungan, hindi sila yung nakasando lang dahil sila ang lagi ang iingatan talaga natin. Tayo matatanda alam nating ingatan ng ating mga sarili. Pero ang mga bata, fragile yan, dependent yan sa ating mga adults. Bata, buntis at saka mga senior citizen. Yung mga hayop po isama din natin sa bubong. Pero Marlon, may nakita ko, alam mo ba, nung tapos na yung baha, humupa na, putik-putik na, alam mo yung mga manok niya magkakapatong din. Tapos yung mga baboy, Marlon, yung mga baboyan, syempre marunong lumangoy, di ba? Lumalangoy sila pero burak-burak na sila. Naiyak ako. Stress nila, Pam, mapapagod din sila And kalimitan nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga baboy and manok, stress. And Pam, kabuhayan yun. Kabahayan, nasira, kabuhayan wala. Tapos ang huli kong nakita kagabi Marlon, yung mga videos ba na yung eksena sa evacuation center, 'di ba? Nandoon sila, lahat sila nandoon, nasa bleachers, nakaupo lang nag-aayos. Yung sumunod na pumasok, alam mo kabaong. 'Di ba yung nandoon kayo trying to exist, trying to live, and here comes the entourage of akabaong dahil magluluksa din kayo sa nawala. Meron ako i-share bagong-bago ko reporter, Ormoc tragedy. Alam mo yun? Binabako na yung mga, yung mga bangkay. Tapos sa mass grave, ililibing na lang sila sama-sama.
Alam ko may ganun nangyayari rin sa Yolanda. Na hindi na nilinis ang katawan, no, Marlon? Regardless. Hindi na identified kung sino sila. Hindi na na-identify kung sino-sino sila. Hindi na nabigyan ng decenteng living. Sana hindi natin marating to. Hindi natin abutin. At sana mapagandaan na talaga ito. Kung wala paganda ang national government, yung mga local government po, yung mga barangay, yung mga kababayan natin na alam naman natin na alam naman nila na yung bahay nila ay hindi ligtas at tuwing may malakas na buhos na ulan, hindi ligtas sa mataas na baha, kusang loob na ho kayong sumama at magpunta sa mga designated evacuation centers. Hindi rin natin masisisi, Marlon. Yung iba walang pupuntahan. Kasi yung iba ayaw rin nilang iwan yung bahay nila dahil nga baka mapagnakawat sila. Hindi lang, this isn't about you being attached to your material things, Marlon, or to your material assets. It's not that. Beyond that is your effort, yung oras, dugo, pawis, talaga yung buhay mo. Yun Hindi ito yung dahil, sayang yung TV ko, sayang yung sasakyan ko, sayang yung sofa ko, sayang yung bahay ko. It's not that. It's how much years you were able to accomplish those achievement na meron ka, no? Tapos ganyan sa isang iglap, dahil merong isang high-rise Monterasas project for the rich, it has to cost the poor's lives. Oh. Hey. Extra na ba yan? Extra na ba yan? Is that our cue, Marlon? Ganito yung topic na papatulala ako. Ang hirap ang hirap. Mas maganda pa mag-banter tayo, mag-usap tayo tungkol. Kailan, ang mabigat talaga yung ganyan na sitwasyon mo, yung kapabayaan pa ng gobyerno mo. At talagang hanggang ngayon pa, antibay na mukha ng Marcos Jr. Hanggang ngayon walang preparation. Pero Marlon, nag-story siya. Na-announce na ng Pag-asa, ina-announce na ng mainstream media at nasa social media na rin na mamayang gabi, madadapo na, mananalansa na ang landfall ng Bagyong Uwan. At bukas, maghapon, talagang matitinding buhos ng ulan. Hanggang ngayon pa, sa mga oras na to, as we speak, tulog pa rin ang presidente ninyo. Unfortunately, Marlon, kagabi sa kanyang press briefing after nung pagbisita niya sa Cebu, nakuha pa nilang isisi sa ibang bagay yung bagyo. Ang sinasabi niya, ang pinaghandaan kasi ay yung ganito, pero ang dumating ay yung flash flood. My God! Inutil ka, di ba? Pam, alam mo pa, ito, alam mo to. Makaka-relate to lahat ng empleyado. Pag nakita nyo ang boss nyo mismo nagtatrabaho, di ba ganado kayo? Ang sarap, di ba? Ang sarap magtrabaho. Ang sarap magtrabaho. Ang sarap mag-overtime. Na ang presidente mo, pakaang-kaang lang, di ba? Saan ka uhugot ng konting, alam mo yun, konting inspirasyon mo? Lekat. Yun. Natitigilan ko kami. Sana Marcos, dito ko gustong sabihin yung yung my God, I hate drugs. Mismo. Kulang pa. Nakagano ka naman, di ba? Oh, my God. My God, I hate drugs. Nakakainis. Ako po si Pam. Paano? Seryoso yan? Ako si Marlon. Ay, nako. May sasabihin ka pa ba? Nasabi na natin lahat. Hindi, Marlon. No. Ito. Sa troll, please, sana hindi nyo abutin. Yung kung ano man yung... Ito, Marlon. Biktima ng Bagyong Tino. Baka kasi sabihin ng marami na napaka-negative naman ng energy ng huntahan ng third floor studio. Ito po yung mga katotohanan na laging iniiwasan ng marami na pag-usapan, especially mainstream media. Death, loss, yung mga ganyan, yung mga crimes, mga sakuna, yan yung pilit nilang sinusugarcoat na hindi nila matalo yung pagiging authentic naman ng pagpapaliwanag ng mga payak na kagaya nating mga mosquito press lang sa kanila. Yes, but these are the truth that we need to let everyone know because it concerns you, me, myself, and everyone else. It's a national interest that we should focus on para sa mga susunod, mas alam na natin, mas marunong na tayo. Diba? Pasensya sa ganitong enerhiya. Personal interest. Lahat tayo apektado ito. Lahat tayo, hindi man direkta pa ngayon, wag sana, di ba? Wag sana. Pero please sana, hindi na mangyari pa ako ano man ng Huli na sana yung nangyaring sakuna sa Tino at sana hindi pa lumaki yung magiging epekto at damage nitong Bagyong Uwan. Yes. So ngayon po ngayong araw hanggang sa mga susunod na araw hanggang Lunes, tayo po talaga ay makinig ng mga balita at ng mga announcement from our local government kung ano po ang payos yung sundan po natin, mas importante po ang human lives. Minsan na nating narinig yan kay PRRD, I am for human lives. So tayo po mismo ang tumulong sa ating mga sarili at maghanda kagaya ng una naming mga sinabi pa. Don't forget sa GoBag, yung maintenance medicine po, lalo yung mga may karamdaman. And vitamins ng mga bata, napaka-importante ho.
gabayan pa tayo sana ng nasa itaas. Ako Marlon, yung pangrayuma mo ha. Ako po si Pam uli. Narito tayo. Okay ka Pam, may nagpakulay.